Binigyan pa siya ng matinding karamdaman. Sabi po ng Bible, mula sa kanyang puyog at talampakan, ay puno-puno siya. Siguro, chicken pox, siguro ng grabe yun. Na hindi niya alam yung posisyon niya sa pagtulog, hindi siya pwedeng makahiga, makatagilig, makaluhok, wala. At ang masakla pa dyan, mga kapatid. Kaya mas sana lesson learned ito na mga asawang babae, na pag may problema yung asawang lalaki, na dyan kayo, natatapit-tapit man lang sana, sige lang, lilipas na dito, manandigin na tayo sa Panginoon, lilipas na dito. What a good word. Pag mayroong mga tao nag-ginkali sa laman si Job, hindi. Hindi ito para idaw ng mga kababaihan. Ba't nangyari? Anong sabi niya? What? Ano? Does thou still retain thy integrity? Anong sabi niya? Ano? Nananatili ba pagtatapat mo sa Diyos? Ha? Sabi niya, sumpay mo ng Diyos mo at namatay ka na! Ha? Nagmumura, hindi kasama ang mura yun. Just imagine, yung pag-asa niya sana na, Daddy, keep on lang, Daddy, kahit ko. Sige lang, Daddy, gagaling ka. I-restore tayo ng Panginoon. Yung asawa, walang sakit yun, mga kapatid. Pero sakit sa puso meron. At sakit sa utak. Sana yun, ano, Daddy? Kailangan mo ng mainit na tubig. Ay, hindi. Buhusan pa kita ng mainit na tubig. Siguro gano'n na si Mrs. Job. Kaya sabi niya, alam mo, sinagot siya ni Job. Ano? Sabi niya, ang gusto mo lang ay mabuti at ayaw mo ng masama. Nagkaroon sila ng sagutan. Pero alam niyo po mga kapatid, lumipas din po yung panahon yun. At kung babasahin niyo sa chapter number 42, sinabi ng Bible na Job blessed more than his beginning. Pinagpala ng Panginoon uli si Job. Napagtagumpayan niya. Kaya sabi ko sa inyo, kung kayo problemado, tingnan niyo lahat na nangyari kay Job. Kung namatayan man kayo ng mahal sa buhay, isa, dalawa, pero si Job lahat. At itinira pa yung asawa. Siguro, isip ni Job, nung nagagalit yung asawa niya sa kanan, sana hindi na kanya alam din. Pero wala ko sa Bible. Di ba? Mas maganda ako na lang siguro ako na lang mag-isang baptist kasi nandiyan ka na imbis na tulungan mo ko, sinusuportan mo pa ako. Siguro siya, yan ang nakalano sa pagpunta-punta mo sa church. Yan ang nakalano. Yan ang nakalano. Siguro ganun pa si Mrs. Pero ano po sinuplan niya? Tumigil ka, sabi niya. Huwag kang magsalita ng hindi maganda sa Diyos. Alam niyo, naiintindihan ko din si Mrs. Job. Kasi nga po, siguro yung pain na nakikita niya ng mga mabigat din sa puso niya, nakikita niya masawa niya ganyan. Of course, pero mali lang yung kanyang hindi talaga sa spiritual. Kaya kayo mga asawa babae, maging spiritual kayo. Amen? Imbis na magdadaldal kayo, manalangin na lamang kayo, manahimik na lamang kayo, dilipas din yan. Kung sa tingin mo ngayon ang kalagayan ng madilim ngayon ang nakikita, parang wala nakikita ang pag-asa, just hang in there. Amen. At isang araw, dilipas din po ang panahon. Sabi ng Bible, strength and old mind. And then the last, nabuhay at kalagayan ng isang lumalakad na kaaya-aya sa Panginoon. Sabi ng Biblia, giving thanks unto the Father, which hath made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Meaning to say, mga kapatid, sa paglakad natin sa Panginoon, makikita natin naroon po yung the habit of giving thanks. It is sincerely expressing gratitude to God in both pleasant and unpleasant experiences in life.
There will be a time sa buhay natin na dumarating yung mga pagsubok sa buhay, pero natuto na tayo maging mapagpasalamat sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. The attitude of always giving thanks. Alam niyo, ito yung sinasabi ko sa inyo sa I-close this message this morning. Matuto tayo maging mapagpasalamat. Pleasant and unpleasant situations in our life. May mga bagay, Pastor, na may problema ka na, magpapasalamat ka pa. Hindi ako nagpapasalamat sa problema. Ang ibig kong sabihin, ang sinasabi ng Bible, pleasant and unpleasant. Hindi ako nagpapasalamat sa problema. Pero sa kabila ng problema, ay makikita mo pa rin yung biyaya ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat tayo. Hindi ako nagpapasalamat sa problema, pero sa kabila noon, ako'y mayroong problema, pero nakikita ko yung biyaya ng Diyos. Sa panahon na meron tayong problema, nakikita natin yung biyaya ng Diyos, yung protection pa rin ng Panginoon. Kahit may problema tayo, nandoon pa rin yung ating pagbibigay ng panahon sa Panginoon. Na kahit na nandito sa ganitong klaseng kalagayan, nandoon pa rin tayo. Nandoon pa rin ang Panginoon at binibigyan tayo ng ekstra kalakasan. Binibigyan ka pa rin ng maayos na pag-iisip. Alam nyo, it's a blessing na bigyan ka ng Panginoon ng maayos na pag-iisip. Amen? Na kahit na inaatake ka na kahit na may mga sinasabi na sa iyo na hindi maganda, pero ikaw pa rin, naisip mo pa rin ang Panginoon at magpapasalamat ka pa rin. Kaya ngayon, ang isang Kristiyano lumalakad na kaaya-aya sa Panginoon. Ito nga po sinasabi ko sa I-close this message this morning. Bawasan ang pagre-reklamo at dagdagan ang pagpapasalamat. May mga pagkakataon na humaharap tayo sa mga hamon ng buhay, ba't napaganda na tayo po'y natututo pa rin ng magpasalamat sa Panginoon. Kaysa magreklamo, matuto magpasalamat. Kayong mga asawang babae, kaysa magreklamo kayo sa inyong asawang lalaki, magpasalamat. At kaya din ang mga asawang lalaki, kaysa magreklamo sa inyong asawang babae, magpasalamat. Ilalagay natin sa kaayusan ang lahat at manalangin tayo sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Kaya magpasalamat kayo, nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos. Magpasalamat tayo na meron tayong salita ng Diyos. Magpasalamat tayo na nandiyan yung ating mga anak. Kaya kayong mga kabataan, kaysa magreklamo kayo sa inyong mga magulang, magpasalamat kayo na meron kayong magulang. Kaysa magreklamo kayo sa inyong kinakain, gulay na naman. Magpasalamat kayo na meron kayong pagkain. Magpasalamat kayo na meron magulang na nag-aalaga sa inyo. Magpasalamat kayo na meron kayong church na nagpapaalala sa inyo na ilapit kayo sa Panginoon na ang inyong buhay dapat ay magkaroon ng direksyon. Yan ang problema ng mga tao. Hindi nina-appreciate na meron kayong church, na meron kayong pastor, na meron kayong kapatiran, na nanalangin sa inyo, na sa panahon na malayo kayo sa Panginoon, pero may mga tao na nag-praise sa inyo. I thank God for the members early in the morning, praying for our members na bagamat hindi ko sila nakakita sa church, but you keep on praying for them. You love them. Yan ang hindi na-appreciate ng ilang mga Kristiyano. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Hindi lamang akong nananalangin. Hindi lamang yung aking family nananalangin. There are families after families scheduled sa kanilang devotion na nag-pray even yung mga Kristiyano na hindi ko na nakikita sa church. But then, look kayo sa prayer list nila ang mga Kristiyano ito. Salamat sa Panginoon. Hindi natin nag-iisip anong nakukuha natin, but how to be a blessing sa ating mga kapatiran. Yan ang totoong magkakapatiran. Hindi ka naman nag-iisip ano yung makukuha mo, kundi ano paano ka magiging blessing. Yan ang isang Kristiyano. Yan ang isang Kristiyano lumalakad sa biyaya at tulong ng Panginoon. You grow in your Christian life. Yan ang totoong Pilipino na kapatid. Yan ang totoong Kristiyano. Hindi natin nag-iisip ano yung makukuha natin, kundi nag-iisip tayo what we can contribute. Ika na hindi lamang tayo consumers, but we are producers. Amen? Yan ang pinakamagandang klase ng Kristiyano, yung producers, hindi lamang consumers.
Now, sa panahon ngayon, umuupo kayo at nakikinig ng salita ng Diyos. You're getting something from the Word of God. And when you leave this place, it's time to produce. It's time to apply what we have learned from the Word of God. Ito yung panahon na umuupo tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, at ang Panginoon ay nagkakataon na mag-usap sa atin through the message of God. And after that, gagawa tayo ng decision at luluhod tayo sa harapan ng Panginoon. We're going to humble ourselves before God and when we go out of this place, we will going to put it into practice what we have learned from the Word of God. Natutunan mo ang soul winning. Natutunan mo na mahalin mo ang Panginoon. It's time to apply the Word of God. We will go out of this place, brethren. Hindi ka na bumuhay sa kasalanan at mananalangin ka. Ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? O yan ang pinakamaganda. Ayaw ng Panginoon na mamuhay tayo sa kasalanan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay matubok sa kasalanan. At ang gusto ng Panginoon, yung lumakad mo tayo, nakaayaya pleasing. My question for this morning as I close, are you living a life that is pleasing to God? Tayo po ba'y namumuhay na pleasing sa Panginoon or pleasing dapat sa ating mga kamag-anak, pleasing kaniyuman? Most of all, it must be pleasing sa Panginoon. That's why if you're living in sin, ask the Lord to forgive you and make a decision. Make up your mind at gumawa ka ng desisyon na mamumuhay ka by the grace of God. Sa tulong at biyaya ng Diyos, hindi sa galing natin na ang ating buhay ay pleasing sa Panginoon. Pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay nagkamali, lumapit ka sa Panginoon. Huwag kang mahiya. Lumapit ka sa Panginoon. Humingi ka ng kawanin. Ang altar ay napaka-ready para lumapit tayo sa Panginoon. I have learned something. Tumayo tayong lahat. Nakita namin Diyos. Maraming salamat po.